guys, meron tayong bagong customer na dumating. Magpapakabit daw po ng battery relay. Ayun guys, battery relay, dalawang klase yan, may positive, negative. Tingnan natin. Ayun. Tingnan natin yung pagkakakoneksyon. A few moments later. Okay po mga kaibigan, bago po natin simulan ng actual na pagwawiring ng battery relay, ituturo ko muna po sa inyo yung dalawang klaseng function ng battery relay. Ano po, makikita po ninyo sa akin pong hawak na diagramming. Meron po siyang ito, battery relay, dalawang klase po yan. Ayun kaibigan, ituturo ko sa inyo muna yung diagramming at connection. Tara, tingnan po natin, sundan po natin ang aking pong pagtuturo. Ito na po yung yung dalawang battery relay po. Mayroon pong battery relay na tinatawag na positive relay, negative relay. Una pong ituturo ko po sa inyo itong positive relay. Magduduro po muna tayo ng switch. Ito na po yung switch. Yan, may arrow. Normally open. Maglalagay po tayo dito ng ito na po yung ground. Body ground. Lagyan na po natin ang body ground. Ito na po yung magiging positive natin ng battery. Ngayon po, una po natin i-connection muna po yung dito po sa battery, yung big size na battery. Sa battery relay po mga kaibigan, meron po yung malaking connection. Ito po yung connector na malaki. Adapter. Meron po yung bolt na 12 mm. Tapos yung po sa itaas, maliit lang pong connector yan. May line 1, may line 2. Kaibigan. Para hindi po tayo malito, unahin po muna natin yung malalaking wire. Yung battery cable, I-fix na po natin yung fix positive, Kasi positive connection po ito eh. Iyon po ito tuturo ko po sa inyo. Ito yung battery relay 1. Ayan. Galing sa positive na battery terminal, magtatap tayo dito sa ayan. Ito na yung lalakyan natin yung wire guys. Galing na yan siya sa battery. Since ito po ay 12 volts, meron naman pong battery relay na 24 volts, dalawang battery po yun. Isang battery lang po yung ginamit ko po para malinaw po masyado yung pagtuturo. Naikabit na po natin yung positive connection. Yung output po niya yan, ito na yung papunta sa starter. For example, mag-draw tayo ng solenoid. Ito na yung starter. Ayan. Merong fixed live dyan na solenoid ng starter. Ito po pinaka-starter na Ito na yung solenoid niya. Ayan. Naikabit ko na po Yan po, hindi pa po yung gagana. Starter na yan. Kasi normally open po, naka-normally open po yung battery relay natin. Ngayon, para magkaroon po ito ng supply, itong starter natin, lagyan po natin ng supply ito. Positive connection po ito. Ito po, meron po yan dyan na isang jumper. Maliit lang na wire. Nakakabit yan dito. Nakakunik po yan sa direct positive. Maliit lang po yan. Yan. Ito sa line 1. Positive. Pagka tinrace po ninyo ito, line 1 yan. Coil ang kasunod niyan. Rewind. Yan. Yan. Lalabas yan, line 2. Ayan. Pwede natin na yan ikabit diretso sa switch. Yan. Hindi pa siya gagana. Gusto sabihin, may positive na siya dyan. May continuity na siya dyan. Lalabas na siya sa isang terminal ng switch. Ngayon, para mag-engage ito, at naka-body ground naman itong battery, magkakaroon na lang tayo ng connection na ground. Yan.
chassis ground na lang natin yan. Kung ito man po ay toggle switch o push button switch, ganun, pwede rin. O, negative siya, naka-negative na yung battery natin, automatic gagana na yan. Pagka-inon po natin yan, tatagos na po yan dyan sa kabila. Magkakaroon na po ito ng magnetic. Tatawid na dito yung kuryente niya. Ano po, malaking bilog na contact point niya nasa loob mo. Ito na yung arrow niya. Tatawid na siya dyan. Magkakaroon na siya ng kuryente dito. Ano po? Yan po yung pag-function ng positive control. Ano po? Meron pong tinatawag na negative control relay. Ito pong sa kabilang side. Negative control relay. Lagyan na po rin natin siya ng switch. Ayan. Naka-normally open siya. I-connect na po natin yung battery. Ang mangyayari po, ito po yung positive. Ito na po yung negative. Positive. Ito ano po. Pagka tinawag na negative control, gusto sabihin, ang puputulin natin dyan na connection, galing sa ground. Ano po? Ito ngayon, yung positive. Ikakabit natin ito, starter 1 na, starter uli ito. Lagyan natin uli ng starter. Ayan. Lagyan natin uli ng solenoid. Meron yan dyan, battery cable. Ayan. Ito na yan, starter. Ano po? Yung tinatawag natin na negative control, gusto sabihin, ang puputulin natin dyan, negative. Ito na yan, negative. Ngayon, gusto sabihin, yung positive niya, nakapix tayo sa positive connection. Yan, kukunik na po natin. Bubolt na po natin yan, malaking wire yan. Magtatanong yung iba, delikado po niya, laging naka-on yung positive ninyo. Guys, kasi sa dalawang yung assembler ng sasakyan, yung ibang klaseng paggawa ng sasakyan, ano po, nag-design po sila ng positive control cut-off current, negative control cut-off current na tinatawag. Ano po, siya na po itong dalawang connection na ito. Ayan. Laging nakapix na yung positive. Gustong sabihin po ba, sir, iilaw na po agad yung indicator niya, kaya mag-i-start na agad. Ngayon, ang sagot po natin dyan ay hindi. Bakit po? Kasi po ito negative. Ito na yung connection niya. Yan. Yan, nakatap na yan dyan. Ito na yung negative niya. Bakit hindi start? Kasi naka-normally open pa din po. Ano? Ayan yung connection. Naka-normally open pa din siya. Tapos ito guys ay diretso na po ito sa ground. So sabihin ng ground, body ground na chassis na yan. Yan. Pwede nating pag-connectionin ito. Yan. Body ground na yan. Pwede natin itong i-body ground dito sa starter. May bolt yan dyan. Oh. Pwede natin i-connection yan dyan. Ano? Ayan. Ngayon, hindi pa gagana yung starter. Oh. Hindi ba delikado kasi laging nakapix yung positive? Hindi po yan kasi putol yung negative mo. Yun, yun tinatawag na negative control. Ngayon, paano naman natin mapapagana yan? Lagyan na natin ng supply ito. Lagyan na po natin ng supply yan. Pero po ito, ang connection nito, kakaiba dito sa kabila. Ano po? Ayan, magkakaroon tayo ng connection galing dito sa ibabaw. Ayan guys, yung jumper naman nito, ikakabit na po natin. Fix, negative. Ano po? Ayan. Negative siya. Ayan, ano po, ito, positive ito, negative. Ito yung negative, ano po, ito yung magiging positive natin, ano po. Ayan. So, sabihin, may automatic may negative na siya. Ano po. Ngayon, dapat maglagyan natin ito ng positive para magkaroon na naman ito ng contact. Ayan, ito na yung rewind niya, lalabas na naman. Para magkaroon ito na naman ng magnet. Para mag-engage naman ito, magkaroon ng supply yung negative natin. Gagana na itong starter. Ayan, lagyan na po natin siya ng positive. Ngayon, itong switch na ito, hindi ito magkakaroon ng positive. Kasi po, wala pa itong supply. Manggagaling po yan dito sa main. Ano po? Ayan, padanin na po natin ito para, ayan, inanat connected na po natin yan. Not connected. Yung iba po, nakakabit yan dito. Yung fix live galing sa susian. Lalagay na po natin yan dyan. Connected na po yan. Hindi, mayroon na po siyang positive. Babato na natin yan doon sa
second terminal. Ano po? Ayan. Pwede naman siyang switch na push button. Pwedeng toggle switch. Pwede po dyan. Single connection. Ano po? Tingnan po ninyo yung pagkakaiba. Ano po? Yan. Halos binaliktad ko lang po yung polarity ano po ng supply natin sa switch. O, tingnan po ninyo. Ito, ginamit natin negative. Ito naman, ginamit natin positive. Parehas po ang function yan. Wala pong problema yan sa mga sasakyan. Ano po? Okay lang po yan. Kasi po ay parehas po nila pinuputol yung kuryente. Pero, make sure po mga kaibigan, pagka umaandar yung sasakyan, ang warning po dyan, yung pinakambabala po natin yan, pagka umaandar yung sasakyan, wag po nating papatayin ang battery relay kapag umaandar yung makina. Ano po? Kasi magsasambulat po yung mga ilaw natin dyan. Magkakaroon yan na pagsira ng mga computer box, mga accessories natin. Kaya dapat po yung bibilhin natin na switch, ang ginagawa ko po dyan, meron yan, nilalagyan ko dyan ng parang housing yan. In case nasa ilalim yan ng sasakyan, kahit mo yan masipa o kaya madiinan mo yan, hindi siya mag-o-off. Kasi ang pinoprotektahan po natin dyan, yung pagputol nitong kuryenteng ito, bubuga kasi yung kuryente, nakatap yun dito, bubuga yung kuryente ng alternator. Ayun po, tatagos yan. Hindi yan papasok dito sa battery. Diretso na agad yun dun sa accessories. Ano guys, ingatan po natin na habang umaandar yung makina ay ma-off natin itong battery relay. Yan po ang yung warning diyan. Ang kailangan po natin diyan na tandaan. Kapag umaandar yung makina, wag na wag po nating i-off ang switch para hindi po sumabog yung mga accessories natin. Ano po? Maraming salamat at dako na po tayo doon sa actual video. A few moments later. Ito yung battery. Ayan. Magpapakabit ng battery relay. Ito guys yung battery, dalawang klase ang battery ito. May positive relay, may negative relay. Yung i-connection natin dyan guys ay positive control. Kasi naka fix positive na itong isang linya, yung line 1 nya. Ito yung line 1. Yung driver na po ang nag-mounting nito. Ayan. Naka-fix positive na. Ito yung connection kong positive. Gustong sabihin, naka-fix na yung line 1 niya ng positive. Ngayon, itong isang wire, yung line 2 niya, yung output, ito na siya. Yun naman na ikakabit natin dyan sa switch. Ngayon, kakabit naman natin yung output ng switch sa negative. Automatic, yung line 1, line 2, pag nag-engage, magmamagnet yung relay. Magkakaroon na ng kuryente yung ignition switch. Okay guys, connection na natin. Ayan guys, nakikabit ko na yung negative control. Ito na yan, in-splice ko na. Papasok ko na yan dyan sa switch. Ayan. Pasok ko na yan dyan. Saka natin yan ikakabit. Ano na yung kapit? Ayan. Nalagay natin yan sa body ground. Tapos lagay natin ng nut. Sigurado lang mga kaibigan na malinis yung ground niya para hindi nagmamalfunction yung battery relay. Automatic yung body ground, nasa body yan negative. Tapos magko-connection na tayo sa positive. Ito na yung galing sa starter, kabit na natin yan dyan. Guys, kabit na natin. Ito galing to guys sa starter. Ayan. Positive ng starter. Ito na yung output. Yung kabila niyan, supply galing na ng battery.
Pasensya na guys kasi galing ako sa serbisa, naggawa ako ng starter kaya madumi yung kamay ko. Maganda kasi itong ma-vlog mga subscriber kasi dalawang klase ang battery relay, negative control, positive control. Ito, dinisign ko itong negative control para isang wire lang yung gagamitin, galing sa switch, body ground na siya. Ayan. Ito naman yung papunta na sa battery. Meron naman na ibang naglalagay ng relay, ang pinuputol nila ground. Especially sa mga bus, Mercedes-Benz, ang pinuputol ng kuryente nila ay hindi positive, negative ang pinuputol nila. Depende sa gumagawa ng manufacture ng sasakyan. Yung MAN diesel, Isuzu, Nissan, iba't iba ang mga design niyan. Mercedes-Benz, ang Mercedes-Benz saka yung MAN diesel, gaya ng MAN diesel, wala silang color coding, wala siyang color coding wire. Makikita mo lang guys yung numbering. Kaya napakahirap ng Mercedes, ng MAN diesel. Yun ay manufacture ng German. Manufacture ng German yun, kaya mahirap. Yan ko sir. Guys, kabit na natin ito. Automatic positive. Yan po, naitap ko na yung battery relay switch. Dito ako nagkamali. Ito, dapat to nakapix ito sa positive ng battery. Ayan. Yan, positive yan, oh. Fix yan. Ngayon, pag umikot yan sa rewind, ito, line 1 ito. Yung ending niyan, ito yung beginning, yung ending niyan, lalabas yan. Isang wire, ito na po yan. Papunta na yan sa switch. Yung line 2. Automatically, pagka nakapix positive ito, at hinila mo itong switch, sasalubong yung negative. Ano po? Magkakaroon ng reaction na yan, relay. Yun. Ayun. Tumutunog na siya. Gamitan natin ang test light guys. Yan, hanap tayong ground. Ayan, ground to. Ito tornilyo, negative yan. Ang fix positive niyan, lagi yan may positive. Ano po? Ito yung output. Hindi yan mailaw. Ito yung positive. Ano po? Ngayon, pag switch natin yan, tatawid na yan dyan, kuryente yan. Tatawid na yan dyan. Pag switch on ko yung switch, yan, iilaw na siya. Ayun. Ayan, o. Okay na, safety na yung battery niya. Pag nagpa-welding siya, pwede nang ditanggalan yung cable. Kasi, kaya nilalagyan ng mga battery relay yung sasakyan. Ang purpose mo niyan mga kaibigan, yung iwas sunog. Tapos, yung mga nagdi-discharge, yung overcrowded na yung mga wiring, over jumper na, may mga nag-shortage na. Ito po naman ay importante dun sa para hindi na didiskarga yung battery. Ano po? Yan po ang purpose niyan. In case may shortage, mai-off mo lang itong relay. Yan. Pag nai-off mo yan, automatic tanggal na yan. Cut off na yung kuryente. Safety na yung sasakyan natin. Yan. Okay guys, maraming salamat sa pagtutok sa aking kaunting tutorial. Ayan. Dito po yung
butihing driver. Ang gwapo-gwapong driver. Kaibigan kong driver. Siya na po ang nag-connection ng ano niyan. Battery relay. Ngayon, nagpaturo lang sa akin ng connection. In-instructionan ko lang siya. Pero siya na po ang nag-design yun. Kuryente, yung ano, relay na yun. Okay. Tinuro ko lang po sa kanya yung tamang connection. Okay po, salamat sa panonood.